ni May Elisa po. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa mga nakiramay po dito sa aming lola po. Naiyak pala. Maraming salamat po sa inyo, sa mga kaibigan po, kamag-anak, mga tiyahin ko po, sa mga apo, sa nag-alaga po sa aking lola. Maraming salamat po. Unang-una po sa Panginoon, syempre. Pinagkakatiwala na po namin ang aming lola sa Panginoon. Kami po, huwag na kayo umiyak. Siyempre, kailangan natin tanggapin dahil yan na yung, kumbaga, finish line na para makarating siya sa ating Panginoon. Naniniwala naman tayo na ang ating mahal sa buhay ay talagang sigurado tayo makakarating sa piling ni Lord. Lola ko po, maraming salamat po. Kundi dahil po sa kanya, wala po ako sa mundong ibabaw. Ayun po. Ay, hindi naman po talaga, sa totoo lang, si May, ang pagkakakilala ko po sa kanya, isang mabait na lola. Marami po siyang inalagaang apo. Kahit po, hindi ako, syempre, sila po yung mga, mas matanda pa ako sa kanila, sila po yung mga nalagaan ni May. Maraming salamat po, May. Mahal ka po namin, May. Thank you po. Nagpapagirumdom sa satuya, manunungod sa pagkagadan kan sarong lalaki na si Lazaro. Siringman an pagmundo kan sa indang tugang na si Maria asin Marta. Asin iyan sarong pamilya na harani sa puso ni Kristo. Uminabot sa panahon na sinda magtitios asin magagadan ang sindang tugang si Lazaro. Alagad iyan naging kabtang kan buhay kan pamilyang iyan. Alagad ay sinda nawaranin paglaom. Ipinahayag ninda an sa indang pagtubod asin ipinahayag ninda an aki kang Diyos Jesucristo na siya may kapangyarihan na magbuhay kan gadan. Siringman ang pagpahayag ni Kristo, ako ang pagkabuhay liwat asin ang buhay. Sisay man ang magpahayag sa iya, sisay man may makusog na pagtubod, siya magkakapanin buhay ng kasagkoran. Siringman kan pagpahayag ni Kristo kan sa iyang buhay, kan siya magagadan. Ipinahayag man asin itinaunyaan sa iyang kalag, tangani na akuon tuyang mahal na Diyos. At yan nangyari, nagadak si Kristo na buhay at nahiling kan Diyos Ama. Ang pagwod asin pagkuyin po ti Kristo sa kamabutan kan sa tuyang mahal na Diyos. Asin iyan, siya man sa tuya na hahagadod sa iya na ang sa tuyang tugang na si Elisa magkaigwanin buhay na daing kasagkoran sa kapangyarihan kan sa tuyang banal na Eucharistia. Siringman ang sa tuyang sararo na pagpamibi sa iya na ang sa tuyang tugang mahiling niya to pag-abot kan panahon sa pinag-iirokan kan Ama kan Aki asin ang Espiritu Santo. Dara asin balor kayaning Eucharistiyang ini na ipinahayag ni Kristo sa satuya, lugod ini magkaigwa nin paglaom sa sato na ang satuyang tugang si Elisa maabot niya an panuga kan satuyang mahal na Diyos sa iya an buhay na daing kasagkoran. Sa aking pagdanda, unawain mo sa anak ko. Yaw na ako sa iya, nagdududo pa ako, pero yaw na ako sa iya. Nasaroy na sa pinakamaka sigtatakutan kong oras, panahon. Sabi ko na iba ako nakakabawi kay May. Kaya takutan ako mag-abot ng oras na ini. Pero sa pag-ibig ko makutan, wala ng pain si May. Dahil niya namamabatian for 15 years. Kadabang sa bedridden siya. Sa tuwing sinisigawan mo ko, Lord, ang buhay niya sa mo. kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo na. Hindi ko alam kung masasabutan ito ni May. Ulit na lang ang sinabi mo. O pakisulat na lang
Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtsagaan mo sana ako. Pagpadabas ako ni may treasure ko. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako. Si May, saro sa mabuto na lola. Sobrang buo. Dahil niya kami tigpipiling mga apo niya. Pagdating sa apo, very fair si May sa pagtingin. Wala siyang sobrang padaba, wala siyang day padaba. Ganun ka bait pong lola si May. Sa mga tita-tito ko, sana... Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa, kapag gusto mo ng lobo, Hindi ko naliligawan ang pagmanabas ako ni May. Siguro sa panahon na iniiyon na sana ito ang pinaka-importante sa kong treasure na nawalat ni May. gusto mo. Pinagtsatsagaan ko ang kakulitan mo. Pinakasuksok sa iya. Hindi ako nakakatulog. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda. Amoy lupa. Sa mga tito-tita ko na nasa mga dito. Huwag mo sana akong piliting maligo. Hindi ako nagmaniligid ko. Mahina na ang katawan ko. Madaling pagkasakit kapag nalamigan. Sobrang hugba ko para kay May. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa. Pinagtsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang. Inip na ako sa bahay. Maghapong nag-iisa. Walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho. Subalit, nais ko malaman mo na sabik na akong makakwentuhan ka. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, anak? Nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay na sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay maihi o madami sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, hindi na naman ako magtatagal. Kapag dumating na ang sandali ng aking pagpanap, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala. Kapag kaharapin ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil naging mapagmahal ka sa iyong
Amat, ina. Salamat sa iyo.